Tandaan ninyo na in-expose natin yan, na nag-ngak-ngak yan si Amy noong first quarter na ibubuking niya sa taong bayan na ang kapatid niya ay adik sa pulburon. At sasabihin na lang niya, binanggitin ni Harry Roque yan, na adik, magpahinga ka na lang muna, magpagaling ka. Yun ang unang plano according sa ating puting ahas na gagawin ni Amy. Pero blood is thicker than water. Ngayon, ang question ko sa inyo, bakit may ganitong twist? Imagine mo si Amy Marcos at saka si Camille Villar ay kasama na sa alyansa ng mga bangag. Pero nagkaroon ng twist, nagkaroon ng turn of events nung pinag-kidnap nila ang Pangulong Duterte. Ano yung turn of events? Ang turn of events, prior to the kidnapping, o pagdukot kay Pangulong Duterte, nakitang-kita nyo naman, nagpapakalat ng fake news ang Bangag administration na sila ay maraming sumusuporta. Andyan pa ang mga Marcos, pinapalakpakan ng mga taong tumatanggap ng ayuda. Nakita nyo, nagkakagulo sa mga ayuda. Nakita nyo, mga kababayan? Kaya sila may raming nagsusuporta, kunwari, yung mga taong nagugutom. Ang mga taong, even yung iba hindi nagugutom, nire-recruit sa mga barangay, o pumunta kayo, may bigay ang alyansa ng mga bangag na 5,000. Kahit sino dyan, na kahit hindi ka nagugutom, middle class ka lang, or, chill ka lang, pipila ka. Ay, jutang na, libre yan, 5,000, di ba? Ang gagawin mo lang doon, magpila-pila ka, at the end of the day, pagdating sa eleksyon, hindi mo sila iboboto. Di ba? So ngayon, next, sino ang iboboto mo? Si Amy o si Jimmy Bondoc number 10? Pwede rin? Ay, hindi pwede. Ipagtatanggol din. Ayan talagang literal na nakikita mo na Duterte supporter talaga. Talagang tumatayan ng buhay. Actually, itong mga babanggitin natin pangalan, eto talaga yung mga Duterte supporter. Katulad nila number 34, Lambino. Okay, Raul Lambino, number 30, Hinlo JV, at si number 38, Congressman Marcoleta. Diba? At syempre number 53 si Pastor Quiboloy, at andyan na syempre si Bato, si Senator Bato de la Rosa, well, andyan na yan. Si Bongo, yung magic, yung 10 na yan. So ang question ko sa inyo, kailangan pa ba natin si Amy Marcos para tagapagtanggol kay Inday patapos tayong budulin? Kaya sabi ko na lang, alam mo, madali lang naman magtaas-taas. Whatever, ano man yung catch or strategy na ginagawa ni Inday, let her be. But tayo na mga gising, never again to budol administration, sabi nga ni Inday Rose Fernando. Alright? Vote straight, PDP, Duterte 10. Ako, mga kababayan, ikayo, nabudol na tayo. Okay? Sa pagsuporta sa mga Marcos. Kaya ngayon, naglilipatan na kasi the boat is sinking and the gum is bleeding. Di ba? Nakita nyo? Hindi lang the boat is sinking, the gum is bleeding, na anytime pwede nang bumagsak si Marcos Jr., sabi nga ni Attorney Glenn Chong kanina, yung mga naghanap sa kanya, na dina-activate po ang kanyang, dinilit o sinuspend siya ng Facebook. Ang sabi ni Attorney Glenn Chong, anytime, baka mamayang gabi ay meron ng bangag na makalimutang huminga. Right? Ngayon, mga kababayan, since the boat is sinking, the gum is bleeding, yung mga circle ni bangag, nakikita na nila na bubulusok na sa Kumunoy. Well, hindi naman obviously, bulusok na si bangag. You notice sa kanilang live, sa kanilang mga comment, puro troll. Ang pumupuri sa kanila, puro troll. Sabi ko nga kahapon, okay, ako nung unang nagtakbo yung artista, si Philip Salvador, syempre gusto natin at least merong background sa at least abogado o matayog ang pinag-aralan na may alam sa batas. Pero maraming matatayog ang pinag-aralan na nagnanakaw lang at nagiging kasabwat ng mga bagag. Nakita nyo naman yung Senate hearing. I don't know kung ano yung pag-uusap ni Inday Sara at ni
Amy Marcos, wala nang pakialam sa pag-uusap nilang dalawa. Hindi yan makakapagbago sa suporta ko kay PRRD na makauwi na sa Pilipinas. Inday is politiko. I am not politiko. So kung ano man yung aking strategy, which is kahit naman noon, nung ako'y nagsalita, hindi naman ako nag-consult sa mga kongkesihodang mga politiko, kahit sa mga bangag, ito ba sasabihin ko, ito ba ganun? My decision ay sarili ko at walang contamination ng mga bangag, alright? Ng mga Marcos bangag, even before. And now, kaya nga lumulubog na at baka nakikita ni Amy, mamamatay na yung kanyang kapatid. Kasi, imagine ninyo, pinalabas nila yung pulburon uli. Na kesyo, fake daw, dada. Fact check sila ng langit. Ano yung fact check ng langit? The next day, araw ng kagitingan, dumugo ang bangag, dinudugo. You know what I mean? Imagine last year, ang sabi ni bangag, yung ating 5,500 flood control, tututucho. Kinabukasan, hindi man natin nagustuhan ang hagupit ng langit, binaha kayo. So ako, itaas man ni Inday, si Amy, whatever ang sasabihin ni Inday, pabikakain na si Amy o tapyasin niya yung ni Amy, whatsoever, never again. Ito yung posisyon ng isang taong hindi nakikinabang o hindi nababayaran o hindi nasusuhulan ng isang politiko. Imagine mo kung ako, let's say, yung mga bintang na ikaw, binabayaran ka ng China o binabayaran ka ng mga Duterte, wala nga silang pera, di ba? Nag-legal aid nga sa Netherlands, babayaran ka pa. Wala nga binigay dun sa, kaya bumaliktad, di ba? Nang nanghingi ng tulong daw, hindi nanghingi ng tulong, nanghingi ng tulong, ayuda kay sa Duterte, walang naibigay. At my God. Ito ay perspective ng isang taong hindi nakikinabang o hindi nababayaran ni Amy Marcos. Tandaan ninyo, yung ibang mga nagko-comment, okay, they are professional. When I say professional, that's their job. Okay? Trabaho nila yan. Yung iba, strategist, chu-chu. You know what I'm saying? Alam nyo na. Pero kasi, wala pa tayo sa final stage. Wala pa tayo sa finale. Huwag muna kayong bumoto ha, yung online voting. Huwag muna kayong bumoto. Antayin nyo yung live namin ni Attorney Glenn at yung kanyang video. Mayroon siyang iti-tape na video to educate you guys. So, eto yun. Bakit nagbalik? Imagine nyo, Camille Villar. Still ba na sila pa rin ang pinakamayaman sa Pilipinas? Etong who's that? Manny Villar. Imagine mo kung paano niya i-risk yung kanyang negosyo sa parang ang term ko is pagjombag sa mga bangag. Do you think ang isang negosyanteng Manny Villar, strategist yan, matalino yan, hindi naman yan mapunta sa kanyang posisyon na mahina ang kokote, right? Even before, lahat ng mga umuupo, sinusuportahan niya. Pero ito, okay, sa panahon ni Bangag, after, we don't know what's going on, kung ano nangyari doon sa alyansa ng mga bangag, di ba? Kasama sila doon, tapos biglang turn 300, well, obvious naman na ang mga Villar, isuportado naman talaga nila ang mga Duterte. Yun naman talagang nakikita ko na suportado sila. Kaya lang, sa mundo ng politika, which is, hindi ako politiko, na tinitignan nila sino ba yung malakas. The fact na si Marcos Jr. ang presidente, di ba, dapat dyan dumidikit ang mga negosyante and everything para hindi maapektuhan, hindi bubutasan ang kanilang mga negosyo. Dalang Marcos Lee Satanas ay talagang yan ay mapaghiganti. Pero all of a sudden, pagbalik ni Inday, ding, 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 ayan, may ipinakita na picture na kasama si Camille Villar at wedding kasama si Manny Villar na parang handang-handa na siyang whatever, anuman ang sabihin ni Bangag, ay jampal yan kay Lee Satanas. Parang ang interpretation, tanginan niyo mga bangag kayo. At, di ba? So, that's my interpretation. So meaning, tandaan niyo si Inday, si Pangulong Duterte ay nagsasabi na bangag, si Pangulong Duterte lalo, na bangag itong si Marcos Jr.
So when you support ng isang tao, Inday Sara, I'm talking sa Villar, Villar family, ibig sabihin, nag-a-agree ka sa kanyang political stand. Nag-a-agree ka na yung panggigipit kay Pangulong Duterte, panggigipit kay Inday Sara, na ito ay kagagawan ng Marcos Bangag. Kung malakas ang Marcos Bangag, strategically, political na pag-uusap, hindi lilipat si Villar dito kay Inday Sara. Pero ano yung nag-trigger? Bakit sila tumawid sa kabilang dagat o kabilang bangka? Why? Sige nga. What? Nakita po ng mga politiko na kumakandidato kung gaano kalakas si Inday Sara ang Pangulong Duterte, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Paano nakita? Nung dinukot nila si Pangulong Duterte, kinidnap nila ang selebrasyon ng mga OFW. And today, meron na naman selebrasyon ang KOJC family at ang ating mga kababayan sa New York. Mag-ingat kayo dyan at enjoy kayo habang nakikipaglaban. Nakita ng mga politikong mga nasa alyansa ng mga bangag, teka muna. Grabe ang suporta sa mga Duterte. Tumalon muna tayo. At gusto kong sabihin sa inyo, nung ako po ay nasa the Netherlands, hindi siya actually sa The Hague. Meron akong religious group na mga nakausap. I'm not gonna say kung ano yon. Pero, etong mga grupong ito, kayang itumba ang mga bangag na kandidato ni Bangag. Anong ibig sabihin na kayang itumba? Kayang itumba pagdating sa halalan. So, ang daming nagulat ako na nasa Netherlands na pumunta kami doon, may nakausap kami. Hindi naman sa pagmamayabang, halos lahat nakakilala sa akin. Not because dahil maharlika or whatsoever, dahil sa ipinaglalaban natin. So I'm very positive. Nung nakita ng dalawang mata ko, narinig ko yung ating mga palangga na yun, oh my God. Sabi ko na gano'n. Now, na-confirm ko na babagsak talaga ang mga kandidato ni Bangag dahil sa power, not only one or two religious group ang nakita natin, at this is sa Europe So, eto ngayon, mga kababayan, ang nakikita natin. Kaya bumabaliktad yung ibang mga alyansa na nasa bangag, lumilipat kay Inday Sara dahil alam na nila, sabi ko nga, the boat is sinking, the gum is bleeding. So, any moment, pwede nang makalimutan ni Marcos Jr. ang kanyang paghinga. But hindi ibig sabihin na si Inday ay nakikipag chami-chami dito kay Amy Marcos ay iboboto nyo na siya. Tandaan ninyo mga kababayan. Okay? Sabi nga ng aking palangga na nag-message sa akin na somehow siya ay nadismaya. Sabi niya, everyone makes mistakes. The important thing is to not make the same mistake twice. And I will apply that para sa sarili ko na sumuporta sa mga bangag na Marcos family. So, kaya nga sabi ko sa'yo, paikot-ikutin man ni Inday si Jaime na parang trompo. Never again. Because the gum is bleeding. So, ngayon, even sabihin pa ni Jaime na, mga kababayan, hay nako, Ading, magpahinga ka na. Because Ading, your gum is bleeding. Ipaubaya mo na yan. Magparehab ka na. Never again. Kung hindi isa-isahin ni Amy Marcos yung mga kadyutahan ng kanyang kapatid at hindi niya panagutin ang mga pagnanakaw at hindi si Amy mag-file ng case mismo sa kanyang pamilyang yung kay Lisa Tanas at hindi siya hindi niya kondinahin yung mga kidnapping na ginawa ni Lisa Tanas ng kapatid niya, never again. Wala nang naniniwala sa Marcos Bangag family. Tandaan ninyo, huwag kayo madismaya kay Inday Sara
sa kanyang mga eksena because I know something from, from somewhere. Di ba? So, yun lang yung sa akin. Kaya, sabi nila, oh, Marlica, ganun, kasi nagsasabi ko, tanga na lang ang susuporta at boboto kay Ivy. Ngayon ang question ko, pag tinaas ba o pinatuwad ba ni Inday Sara si Amy, pinaikot-ikot niya na parang trompo, sigurado ba kayo na iboboto niya sa balota? Wala naman nakakakita doon. Malay mo, ilagay pala ni Inday doon. Number 1 Senator, Maharlika. No, chika lang. Total, budulan, di ba? Eh di magbudulan na lang tayo. Ganun lang yon, darling. Never again, kahit sabihin pa ni Bibi Sara na iboto si Amy Marcos. Okay, I admire, sabi ni Kato B. You are fair lady, Maharlika. Okay, not bending and staying true to your principle. Yes! Sabi ko sa'yo, kahit na, ano pa yan, kahit na paikuti ni Inday si Amy, BS. Tama na, sobra na. Ngayon, sabi ko nga, kung ano man yung catch, ano man yung political eksena ni Inday Sara, then, strategy na yun. Ba't mayroon tayo sariling strategy? At hindi naman lahat kailangan sabihin ko sa inyo. Kaya wag muna kayo bumoto ha, OFW ha. Antayin nyo yung live namin ni Attorney Glenn Chong. Kasi alam ko, may mga nag-send sa akin, yung binoboto nyo, iba ang lumalabas. Dadayain nila ang eleksyon. Kaya nga, wag muna kayong bumoto at ang gagawin natin, gagawa tayo ng strategy. I talked to Attorney Glenn Chong this morning. Bibigyan kayo ng advice kung ano yung gagawin natin. Dahil talagang dadayain nila. Tandaan ninyo, si Lisa Tanas at si Bangag ay nandaya talaga sa eleksyon. So huwag kayong madismaya kay VP Sara. Okay, ako ba nadismaya? Hindi. Basta ang sabi ko lang, hindi naman pag-itaas ni Inday, iboboto niya. So never again. Bakit? Si Amy na lang ba ang natitirang kandidato para magprotekta kay Inday? Aandyan yung Duterte 10. Approve na ako dyan sa Duterte 10 na yan. Actually, approve na rin ako kay Camille kasi 10 lang na yun. Daga mo ng 11. But never again kay Amy Marcos. Ginagago tayo. Putang ina. Kapatid niya, presidente, mag-acting-acting. Hoy, naku, ang kapatid ko, napapaligiran ng mga demonyo. Nalala nyo yan? Sa GIL event na nagsalita siya. Sino yung mga demonyo nakapaligid sa kapatid niya? Bakit wala siyang balls? Wala naman siya talagang balls para sabihin kung sino yung mga yon. Ang sabi, panagutin yung mga sangkot sa tsa-tsa, napanagot ba niya? Sabi nga ni Miss Hanlet Abansenya, ek lang ni Amy Marcos yan dahil nakita naman niya. Lahat doon, ginagago siya during the Senate hearing. Hello, si Remulla, sabat ng sabat. At kitang-kita nyo na nilabag nila lahat ang batas. Batas ng international at batas ng Pilipinas. Tapos, okay lang sa inyo? So again, mga kababayan, kung ano man ang strategiya na ginagawa ni Inday Sara, strategy na yun. Basta ang strategy natin, never again na pambubudol. Anyway, it's your personal decision. Yung personal nyo yun eh. Yung sarili ninyong pananaw, pakiramdam, you follow your gut, mga darling. Follow nyo yun. Diba? Kung ano man ang sabihin ko dito, at the end of the day, choice nyo yun. Diba? Kung gusto nyong iboto kay si Amy Marcos, di ang sabi ko na lang, tanga ka. Diba? Bobita ka lang. Diba? Na hindi mo alam lahat ng kababuyan na ginawa ng mga Marcos. Ang magkapatid. Madali lang sila magdrama-drama ngayon. Magbumura, not really. Yun na mag-ano sila, nagoy, kapatid ko. Tapos later on, after a year, after election, pinatawag na namin ng isa't isa. Sino ngayon ang kawawa? Di bayan na naman. Ay kasi magkapatid lang naman yan sila. Ganyan nga, patawarin na natin. Julul. Ang nagtatanggol lamang kay Amy Marcos, tandaan ninyo, minus Inday Sara kasi may sariling strategy o yung iba, maybe trabaho nila kasi kailan na kumita ng pera. Kasi di ba tandaan nyo, may mga political firms, strategies, chuchu na hinahire yan sila para i-promote. May mga strategies, not only Filipino, but even sa iba't ibang mga bansa, international, may mga political strategies na hinahire na binabayaran ng milyon-milyon para pabanguhin ang isang kandidato. Paano mo pababanguhin si Mangga? Si Amy Marcos, paano mo pabanguhin? Okay. Alam niya, adik yung kapatid niya eh. Putangin na.
Pababanguhin mo, alam niya, adik yung kapatid niya. Tapos isasalang mo. So, ibig sabihin, if you're supporting Pangulong Duterte, ito lang, kung supportan niyo si Pangulong Duterte, at Pangulong Duterte at si Nikki Cosseteng, actually, tahimik, na bangag-bangag si Marcos. Yung ginawa kay PRRD, naniniwala kayo na si PRRD ay nagbigay ng change, and hope sa atin, which is true naman. Tapos ngayon, dahil na bumabaliktad si Amy Marcos, bobotohin ninyo. I'll tell you something, kinuwento ko. Noong nakilala ko si Amy Marcos noong 2017, nung ako ay naimbita sa kasal ng kanyang anak, totoong magaling mag-alaga si Amy Marcos ng kaibigan. Magaling siya magbigay sa iyo ng special treatment. Binigyan niya ako ng special treatment noong 2017, inasikaso talaga ako. Gusto niyo yung kwento ko? Gusto niyo ba yung kwento ko? Baka hindi niyo pa alam. Mag-comment ka dyan, inom lang ako ng tubig. Kasi pag ayaw niyo, hindi ako magkukwento. Ito, totoo lang. Kasi naikwento ko to kanina, ay kahapon, yung mga na-meet kong mga kamag-anak. Para may idea kayo. This is my personality. 2017, inimbita ko ni Amy Marcos, mga kababayan, sa kasal ng kanyang anak na si Michael and yung Karamang Lapos. Remember that? Okay? Minessage ako ng kanyang staff. Hindi siya personal nag-advise sa akin na pwedeng na pumunta ako, ganyan-ganyan. Willing silang sumagot ng aking pamasahe. From US to the Philippines. Ano ang sabi ko? No. Nagkataon na pauwi talaga kami ng Pilipinas, so wag nyo nang sagutin. Okay? Wag nyo nang it's okay lang, I can afford to pay my transpo. 3 kami. Jowa, Jonakis, wala pa akong apo noon. So umuwi kami ng Pilipinas, sarili kong pera. Bakit ayaw kong pabayaran yung pamasahe ko? Na alam ko maraming pera ang mga Marcos. Kasi ayaw kong gamitin nila against me. Ito, hindi na pa, totoo naman ako ever since sa inyo. Pagdating sa Pilipinas, November 2017, I think kung hindi ako nagkakamali, ang kasal 27 yata yon. So, I forgot. Basta somewhere, ang pumunta kami ng Pilipinas, akarating ako ng Pilipinas, November 20-ish. I just forgot, 21, 22. Kailangan ko pa lungkatin yung mga ticket record na dyan lang naman sa email. So ngayon, ang mga staff ni Amy talaga sa akin, in fairness, mababait sila. Miss Maharlika, pakibigay sa akin yung information nyo kasi i-purchase kayo ng ticket. 3 kami na magpamilya. Ngayon sabi din ng Joars ko, wag na wag kang magpalibre ng pamasahe sa mga yan at gagamitin nila against you. Okay, so ang nangyari doon, sabi ko total, inibitan naman nila ako, di ba? Talagang mag-spend naman tayo ng time doon, Sabi ko, sige, ganito na lang. Yung sa akin na lang, wag na kayong kasama. At saka ayoko naman talaga ibigay ng information ng family ko sa kanila. So, ang katotohanan, nagbinayaran ng ticket from Manila to Lawag. Okay? That's understandable dahil imagine, pauwiin ka mula Pilipinas para sa kasal. Although during that time, it's an honor. Okay? It's an honor talaga. So kaya pumunta kami. So yun ang totoong kwento. So pagdating ko sa Lawag, nakita niyo yan, live yan, nandiyan sa Maharlika. I don't know kung nabura na ba yung mga ano. Pagdating ko sa Lawag, may 3 staff. Kaya gusto kong malaman sa'yo kung gaano kagaling mag-alaga si Amy Marcos. Pag may nakikita silang mayroong supporter o magagamit ka. So pagdating ko sa Lawag, 3 staff ang sumalubong sa akin na nag-assist sa akin for 5 days. Meron pa nga doon nakalagay, welcome to Lawag, Maharlika. Kaya nga sabi ko doon sabi ko may mga ganitong eksenang ganyan. Ano ako? Diba? First time ko kasi nangyari mga ganon. So, ngayon, nando doon si Amy, nagsayaw-sayaw pa kami doon sa Lawag. Parang mga ati-atihan doon na mga local, not ati-atihan, but local dancers, no? Tapos, ang daming bus na nakapila para sa mga bisita from all over the Philippines. Ngayon, ang sabi ko doon sa Jonakis ko at jowa ko, sabi ko, tara na, magsakay tayo ng bus. Sabi ko na gano'n, excited na ako. Ang sabi ng staff, ma'am, hindi po kayo. Dahil may sarili akong service na provide ni Amy Marcos as a visitor. O, di ba? Kabog sa baka, may driver pa. Okay? Di ba? Ipa-hair follicle test muna ni Amy o si Amy. Totoo yun. Di ba? Hindi ko naman, kinuwento ko na yun actually sa ibang vlog ko long time ago na kasi yun. Special treatment talaga.
Nung gabi, ay nung araw na dumating kami, may kumatok sa pinto namin. Nakalimutan, andyan naman recorded naman, hanapin ko pa, pero ito lang yung recollection ko. May kumatok, "Hi, Miss Marlica, ako po si ganito, si ganyan. Punta po kayo sa parang may salon. Kung gusto niyo po magpaayos, chuchu-chuchu." So, since hindi ako sanay sa ganung buhay, di naman ako celebrity ekik, sabi ko, aba, bongga, may mag-aayos pa ng hair ko and everything. Sabi ko, no, thank you. Sabi ko na ganun, okay na ako sa hair ko at ang magme-makeup sa akin, yung anak ko. So kasi may mga event yun, gabi-gabi yun. So kaya ako talaga maa-attest ko, magaling mag-alaga ng tao si Amy Marcos, ng kaibigan at ng supporter. Totoo yan. Okay? So ang question now is, dahil ba ako ay tinrato ni Amy Marcos 2017 na enjoy ko yung perks bilang supporter nila, ay tatahimik na lang ako at sasabihin ko sa inyo, hindi, kasi magaling talaga mag-alaga ng tao si Amy Marcos? No, because this is not about myself. This is not about na binigyan ako ng staff and everything. No, this is about your future. Yung pera na yan, okay, kaya nilang paikutin o bilugin ang mga tao para ipakita yung yung treatment na ganito. Kung nga parang kaya nilang bilhin ang pagkatao mo, but not Maharlika. Maraming nagsasabi sayang naman yung friendship. Even kay Lisa Tanas, anong sayang dun? Paano magiging sayang ang friendship kung ang kaibigan mo ay sindikato? Right? So kaya totoo yun. Ano mga kaibigan po, ulit ko na lang kinakwento dito. Ang punto de vista natin, mga kababayan, so sa nagsasabi na talagang magaling mag-alaga si Amy Marcos, I can vouch that. But it's not about me na inalagaan. It's about you. So ibig sabihin, dahil pinakataan si Marlica, forever na tayo mag-Marcos-Marcos, kahit binubudol na tayo, binudol na nga tayo, di ba? Adictus benedictus na nga. Patunayan mo, Amy Marcos, sa amin, sa mga Pilipino, sabihin mo na ang kapatid mo, bata pa lang, sumisinghot na. Patunayan mo. At kahit pagsabi ka pa, it's too late, darling. It's too late. Mag-retire ka na. Total, enjoy mo na lang yung buhay mo sa apo mo. Mag-repent ka, di ba? Mag-reflect ka. Ganun na gawin mo. Ano pa ba kailangan nyo sa buhay? Kasi if you talk about public service sa Pilipino, what the heck? Anong public service? O, napagbigyan na kayo from governor, now senator. Ano, ang ginanda ba ang Pilipinas? Tangay na, ang krimen nga na pataas na pataas. Anong? Bigyan natin ulit ng chance? Ay, yawa. Kayo magbigay ng chance. Basta ako, never again. Okay, magsingutan silang pamilya, sabi ni Rister. Yun, mga kababayan. So, ako, nung nakita ko yung picture na yon, syempre mga nakakausap din tayong mga tao, you know me, marami tayong puting ahas. Hindi ako nababother doon. Basta ako lang bilang isang vlogger, bilang isang independent na walang humahawak sa liig ko para magsabi kung ano at diktahan o dahil kumikita ka ng pera because of your firm or whatsoever, BS. Alright? Never again to Marcos o Amy Marcos sa pamilya niya, mga anak niya, lahat, never again sa mga bangag. Diba? Gago ka na lang talaga kung boboto ka pa Embot sa imo. Ewan ko sa inyo. Pero ako, never again. Yun lang. So sabi ko sa inyo, kahit ingat pa yung paa ni Amy, paikot-ikutin ni Inday yan. Gusto ko nga, paikot-ikutin ni Inday yan, parang trompo. Diba? No to Marcoses. Sabi ni, sabi ni, ni Palangga, wala na, Evelyn Pasillos. Now what, mga kababayan? Kaya ngayon sabi ko nga, dahil the boat is sinking, huwag niyong kalimutan ang sinabi ni Miss Sanilet. Tandaan ninyo, nakakapasok to sa detention cell. Kausap nito si Pangulong Duterte. 'Di ba? Common law partner ito ni Pangulong Duterte. So definitely, nung nagsalita si Miss Sanilet na, yung wa-effect, yung wa-effect yung mga ek ni Amy Marcos. Ano yung mga nag-transpire ng mga pag-uusap ni Miss Sanilet nila, Kitty ng pamilya niya sa loob habang binibisita nila si Pangulong Duterte? Sige nga. So kung ano, sabi ko sa inyo, kung ano man ang strategiya na ginagawa ni Inday Sara, strategy na yon. Okay?
Strategy niya ng bonggang-bongga yon. So, ang importante, kayo ay mga gising at huwag pumayag. Dito, hinahanap ko lang itong mga eksena dito, ha? O, dahil nakita ng mga bangag, dyan sa Congress, na si VP Sara talaga ay lumalakas ng lumalakas, may mga panawagan na sila na parang, asikasuhin mo na ni Inday Sara na linisin ang kanyang pangalan at humarap sa mga impeachment chuchu-chuchu. Alam mo, kabado na sila. Di ba? Nawala. So, hindi na kailangan linisin ni Inday Sara ang kanyang pangalan. Dahil in the first place, malinis naman yung pangalan niya. Why? Sure nga ka ba? Ang binabato kay Inday, 125 million confidential funds. Then, tumahimik kayo, yung mga bangag, o yung mga dilawan. Diyos ko, mga dilawan, wala kayo sa equation. Huwag kayo magpumilit na kasali kayo dito sa labanang ito. Ha? Yung mga dilawan na yan. So, hindi ka ba nakikita yung balik na naman tayo, ang budget insertion, national budget na inubos na ng mga bangag. You talk about 125 million funds to impeach Sara, Then tahimik kayo sa 5,500 controls, sa PhilHealth, sa lahat and everything. Sinisindak ng mga bangag ang mga natitirang matitino na horado o judges dyan sa Supreme Court. So, kailangan din natin suportahan ang Korte Suprema at makinig tayo sa kanilang mga oral arguments kung sino yung mga takot o sino yung mga nababayaran. Kasi yung pinakahuli na lang natin pag-asa actually, yung Korte Suprema. Pero itong si Lisa Tanas, itong mga bangag, tinatry nilang i-bribe lahat yung mga yan. Kung kaya ni Lisa Tanas magpa-kidnap kay Pangulong Duterte sa 2 minor de edad at kung sino-sino pa, napakadali sa kanila ang mag-bribe ng mga judges. So make up your mind, darling. Make up your mind. So kaya number 56 sa balota, sabi ni Palangga, Attorney Vic Rodriguez, Kong Marcoleta, lahat yan. Basta wag lang si Amy Marcos. Okay, sabi ni Senon Ebreo, ako at ang pamilya ko, never again to all Marcos candidate. Okay? Ayan. So ngayon, mga kababayan, tignan natin para may nag-message na naman. Tignan na natin ang ating mga mensahero. Tignan. Ano na si Mangga? Bakit ini-endorse? Okay, nasagot ko na to Palangga. Okay, tignan natin, ha? Wow. Dean Chase, thank you. You're watching. Thank you so much. Alright, tignan natin itong mga eksena dito. Hi, Lai. Ayan, thank you. Saan naman nag-message kanina sa akin ng mga puting ahas? Nawala na yung mga puting ahas, Okay, I think. Okay, mamaya na yung puting ahas. Okay, magbasa muna tayo ng mga komento. Okay, dahil ngayon ang kinasasangkutan ng bayan natin ay puro kahirapan, kidnapping, lahat ng walang hiya ng mga bangag. Madam, napanood niyo na ba ang interview? Okay, about sa Asin, sabi ni my God. Forget about that. Okay? Kalimutan nyo na yung mga walang prinsipyo. Let's move on na bangag si Marcos. Kahit sino pa ang ilabas nilang mga testigo na magpakalat ng kasinungalingan, yan po ay alam na alam ko prior sa kanilang pag-atake sa akin kay Harry Roque. Yung mga pabulak-bulaklak, sino magpatsaga bibili ng bulaklak? Nag-send sila ng sariling Ang dapat ang title niya, ang kanilang title dapat yung I can buy myself flowers, Miley Cyrus. Yun dapat yun. Okay, so forget about that walang prinsipyo. Okay, wag natin pag-usapan yon. Ang pag-usapan natin yung the boat is sinking, the gum is bleeding. Ni bangag-bangag. Kasi nga anytime bantayan ninyo, wag maging alerto kayo ha. Pag may mga live, dapat naka-screen record kayo. Kasi anytime bumulagta si bangag. So syempre pag bumulagta yan, matataranta yung mga walang yan. Delete. So kung naka-screen record kayo, pag bumulagta yan, edi kabog. Huli sa akto. Tapusin ang mga Marcos, wag nang magpabudol, sabi ni Diana Kindiagan. Yun ang desisyon ko. Enough for these people promoting yung mga drama-drama nila. Except Inday Sara. She has her own strategy. Alright? Tandaan ninyo. Okay. Well,
Kung gusto nyong saktan, ay sabi ni Julius, kung gusto nyong saktan si BBM, wag nyong iboto si me. Ayan. Truly Lee. Never again sa mga Marcos na budol din ako. Corrected by. Okay? Maging realistic tayo. Demoralize na ang alyansa. Kaya pabor kay VP Sara yan. Lipat na sa Team Suka, sabi ni Koshi. Exactly. Wala na. Kaya sabi ko, kung malakas, alam mo, ang mga politiko, saan ba yan sila dumidikit? Sa administration candidate at sa administration kasi they have the machinery. They have the money, the power. Tignan mo, ginagamit nila ang mga ayuda. Yung mga tao nagkakagulo, ganyan-ganyan, naiipit yung mga tao. Imagine mo, during election season, na bawal yung mga pagbibigay na yan. Sila lang ang mga bangag na gina-justify nila na, kasi kailangan ng tao, ang ayuda, kahit sa panahon ng election season, binabayaran ng mga pagkatao ninyo. Ang binibigay sa inyo dapat trabaho. Alam mo din sa mga kaibigan ko, mga nakausap, 2 days na kami magkasama, sabi ko, putangin ng bangag to, itong Lisa Tanas na ito, ang dami na nilang pera dun pa lang sa campaign. Nung mga binigay sa kanila ng Pogo ni sino yun? Rainier Chu, na ayaw nga ipatawag dyan sa Kongreso at Senado, si Cassandra Ong na nagbigay yan kay Lisa Tanas. Di ba may nag-send ako ng expose tayo ng mga picture dyan sa inyo? Ang dami na nilang pera. Sabi ko nga, habang nag-uusap kami, kaya nga ang Pilipinas maging first world country. Kaya? Paano? Sa tingin nyo? Kaya ba maging first world country ng Pilipinas? Sagot. Yes or no? Okay. Kung yes, yes. Bakit? Di, gurgurin lang lahat ng mga kawatan, panagutin sa batas. Kaya, di ba, sabi ni Attorney Vic, dapat may gurguran pagdating sa mga kawatan. Di, gurguran lahat. Pag nagurguran, ang dami nila, pati mga pamilya nila, na nakikinabang indirectly. Diba? Pag ginurgur mo lahat yan, magiging first world country. Bawiin lahat ng mga ninakaw nila, bigyan ng mga livelihood programs, ipatayo ang mga infrastructures para sa mga social services. Di first world country na tayo, yung ayuda is gawing centralized. Diba? Kung DSWD, DSWD lang. Hindi idadaan sa PCSO at Labus, idadaan kay congressman, mga buwaka ng Ginimis. Gurgurin lahat sa ngalan ng batas ang mga nakinabang sa nakaw ng bayan, pati pamilya nila. Yung umuusbong pa lang, gurgurin nyo lahat para matakot. O sabi na, napaka-harsh mo naman, Marlica. Pati mga nasa sinapupunan pa lang. Why? Harsh ba yon? Kung hindi ka magnakaw, magugurgur ba yung mga nasa sinapupunan pa lang? Of course not. Hindi ka naman nagnakaw. Bakit magugurgur yung asawa mo? Bakit magugurgur? Yung batas ko lang naman yon. Alam ko hindi mangyayari yon. Pero pag ako ang inelect nyo, ako gugurgur sa mga yan. Pag ako pinaupo nyo dyan, tapos lahat yung mga yan. Si Marlica, inciting, chuchu-chuchu. Sinabi ko, pag ako ang umupo dyan, gusto ko maging first world country, lahat, whatever batas, magmilagro ko, o tawagin ko ang whatever man. Ito'y kwentuhan lang naman to ng kapihan, This is not really, huwag nyo na masyadong ito, seryosohin. But you know kung anong punto ko. Gusto nyo first world country? Lipulin ang lahat ng mga bangag na tulad ni Marcos Jr., bawiin ang mga perang ninakaw nila, ipasuka lahat ng mga designers, mga bulgaring, mga sinusuot ng mga asawa nilang mga hinayupak, ipalunok sa kanilang lahat. With that, may first world country tayo. Tapos na problema natin. But, magagawa nyo lang yan pag ako binoto nyo sa 2028. At 2028 yun. Di ba? Bangin. Sabi ko, naalala pa ni Palangga, Tiyan mo si Marlene Asi. Maharlika, hulog lahat sa bangin. That's my executive order number 1. Ijugjugin lahat sa bangin. Pero kawawa talaga. Seryosong usapan, kawawa kayo. Ito mga hinayupak na ito, talagang, dapat talaga, na to dapat talaga. Sabi nila, kasi may kausap kay Beg, grabe ka naman Palangga, gugurgurin, pati mga nasa sinapupunan. Sabi ko, kung yung mga tatay nila, kung hindi nagnakaw, magugurgur ba sila? Safe, di ba? Safe sila. Ang gugurgurin mo lang naman yung mga kawatan at saka yung mga indirectly na nakikinabang sa pera ng bayan. Sabihin nila, hindi, asawa naman ako, hindi naman ako nagnakaw, exactly, nagkumuha sa kaban ng bayan. Julul. Hindi ka talaga makakakuha directly. Pero ang asawa mong kawatan,
ay nanakawin ang pera, isasalaksak sa Kipailabong, ibibili ng pera ng bahay, ibibili ng mga Hermes, Bulgari, lahat ipagbili ng mga bahay sa iba't ibang panig ng mundo, hindi ka nga nagnakaw bilang asawa, bilang anak, bilang lolo't lola. Pero yung anak mo na nasa pwesto, ninakaw nila ang pera. Sila ang nagnakaw, idinugdog sa'yo. Tapos ang asawa, hindi kasali? Ano ka? Ano gusto nyo? Gorgorin ko na? Jutang sinima. Never again sa mga Marcos, ha? Sabihin mo kay Inday, okay? Sabihin nyo dyan, kay Inday Sara. Inday, comment nyo nga doon. Sabi ni Maharlika, kahit paikutin mo pati warik daw si Amy, never again. Right? Whatever strategy man kay Inday. So, basta ako, I am for, Maharlika for senator. No, huwag niya ako iboto senator. Presidente agad. Presidente agad, di ba? Para lahat yan, matapos ko na lahat yan. Or maggawa tayo ng sarili nating gobyerno. Gobyerno laban sa mga bangag. Republika ni Maharlika laban sa mga bangag. Executive number 1, gur. Lahat gur ang mga yawa. Ay, nako. Anyway, basta don't forget ang ating mga kandidato. Abangan nyo yung aming live ni Attorney Glenn Chong, ha? Tungkol sa ating mga online voting. Huwag muna kayong bumoto, mga palangga. Okay, wag na wag. Dahil gugurgurin pa natin ang mga kalaban ng bayan. Panagutin natin silang lahat. Ang dami pang pwede mangyari. Tandaan nyo, marami tayong mga puting ahas na nagbibigay ng information sa atin. Alright? So huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil again, the boat is sinking, the gum is bleeding. Coming soon, magugurgur na si Ading. Right? Amy Marcos, tumigil ka na dyan sa mga emote-emote mo. Tama na yan. Kaya kung gusto nyo pa-unlarin ng Pilipinas, noon pa, lumaki ka na nga dyan sa politika, hindi pa rin na-pa-unlad ng Pilipinas. Yawa. Yung ading mo, dumudugo na yung, ano yan? Ang gilagid. Tahimik ka pa rin. So, I believe na si Inday Sara ay talagang may sarili siyang strategiya. Sabi ni Katobi, jung. Ayan, si jung. Gorgorin na lahat. The boat is sinking and the gum is bleeding ni Ading. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.